Mayong buntag natong tanan. Doon ako'y pangutana. Kinsa may ninyo nakakita na og yawa? Nana ba kita yawa? Kaya usahay ka na magtiayon, ingnon man ang bana siyang asawa, yawa ka, yawa ka. Ako, wakapod. Apan, kung atong tanawon sa karaang kasulatan, o gani sa bagong kasulatan, ang yawa magpakita. Kay bawta nga si Kristo, nagpakita niyang yawa, o gitintal siya. Apan karon lisod, kung makakita tag yawa, pangitaon. Apan, ang atong ebanghelyo karon maigsuon, nagpakita nato nga hangtod karon dunag yapoy yawa pero dili na makit-an. Ngano man sa atong ebanghelyo karon si Kristo naggamit og sambingay. Sa English kaning sambingay gitawag ni parables. Parables are ordinary stories with heavenly meanings. Sa atong ebanghelyo iyang gigamit ang uhay, the wheat and the weed. Tungod kay sa panahon ni Jesus, common man kay ni nga makit-an o mao pud di kasagaran ang trabaho sa mga tao. Mugamit siya og sambingay, mga ordinaryo nga istorya aron dali masabtan og iya pong butangan og mga heavenly meanings or moral lesson. Sa ebanghelyo naghisgot nga dunay wheat and the weed. Unsa may atong pamalandungan sa ebanghelyo karon in relation to evil in today's context. Number 1, 3 things. Evil appears to be good. Mo na yung una. Gingon sa atong ebanghelyo nga dunay usa ka weed. Ang weed special kaayo kay gigamit sa pulong nga Greek zizenia, darnel in English. It is a very specific, unique kind of weed nga kung gamay pagani siya, di kakibaw nga weed din na siya sagbot di ay. Mudungan siya tubo sa uhay. Apan, inikadako na niya, anha nakamakibaw nga sagbot di ay. Initubo niya, you will realize that it is not a wheat, but rather it is a weed. Makailan. Inigamay, ura-ura, o wheat. Inikadako, you will realize that it is a weed. Sagbot. Evil appears to be good. Nga sa atong kinabuhi maigsuon, di ta kaybaw nga gigamit na dali sa yawa. Instrumento na dali sa yawa. Pananglitan. Kana bitang cellphone, kitang tanan na may cellphone, maayo man ng cellphone. Pero usahay gamito na sa yawa ang cellphone. Labi nagwali ang pari, kunya mo vibrate, matintal kag tan-aw. Wa na, natintal na ka. Kana bitang estudyante, di ba, magtuon kay ni kagabi unta. Sus, tan-aw man ka og salida kay finals man sa World Cup. Or ganahan ni mo tiwason ang Netflix, adi nakakatuon. Kay gigamit sa yawa ang imong gadget aron di ka katuon. Because evil appears to be good. Sama bitaw ng pagkaon kitang tanan ganahan kita mo kaon, di ba? Maayo man ang kaon, kinahanglan pud ta mo kaon. Pero gamito na sa yawa nganuman. Biskang busog na ka, mukaon pag yun. Biskang busog na ka, mukaon pag yun. Ang uban, di na noong kakaon. Kasaanong ka o gluttony. Evil appears to be good. Maayo, pero usahay, di takabantay, gamiton sa yawa. Ilan-ilaron da ita. Number 2, evil
uses our weaknesses. Sa atong ebanghelyo karon gingon nga ang amo nagtanom siya og uhay. Apan pagkagabi, samtang nga tulog ang tanan, dunay kontra nga nagsabod og sagbot. Maayo man ang pagkatulog. Pero kung atong pamalandungan, usahay kung magpakabuta, bungulta, kay naatay mga weaknesses, maunay entry point sa yawa. Aware ba ta sa atong mga weaknesses? Uban, di ba? Giingon sa panultihon, the way to a woman's heart is give her food. Kung ang iyang weakness ice cream, baka nag-ice cream, mawa na ang iyang sapot. Usahay ang atong weakness. Kung atong weakness katulog, mao na, pakatulga, dili na kamata. Matuog na sdayon. Kung sa may atong mga weaknesses, kanang gitawag bitaw og Achilles heel. Usahay nindot man ang atong mga achievements sa kinabuhi. Pero usahay gamiton sayaw ang atong achievements tungod kay ang atong weakness kinahanglan man ta daygon, and we become proud of what we achieve in life. Naatay mga talents, maayo man ang talents. Pero usahay mo na gamiton sayawa aron kita we become superior from other people. Laylain ta og weaknesses, pero bantay kay mao na ang iyang entry point. Usahay ang atong weakness, makakita kay tag sayo, makita kay ta nga dili mamao, gamito na siyawa. Instead nga atong kurian, gamiton daayo na aron kita saputon, aron maguba ang atong adlaw. Sama sa usakinahan nga gisapot pagpadog anhi dinhi kay ang anak dugay ni mata. Ikatulo, evil distracts. Gingon sa ebanghelyo that the weed and the wheat grow together. Apan sa ilang pagtubo, ang sagbot nakadistract sa pagtubo sa maong uhay. Ang yawa di ay, ang buhaton, wag tangon ta sa focus. Ang trabaho sa yawa, ang pag-distract. O dili garantisado, nga biskag naata sa kapilya, naapilta sa santos nga misa, naagyapong yawa. Kanang bitaw, nagtanaw mo na ko, yahuman naminaw, kunya nagduka-duka na, yawa na, naganana sa inyong mata ba? Tuog na diha. Yawa na. I-distract man ta. Nagtuo mo nga giduka-duka ra mo. Wala, gi-distract mo si yawa. Kasuway bitaw mo nang mag-ampo ta. No, amahan na mo, anak ka sa langit. Sama lagi diha. Himaya samahan og sa anak Espiritu Santo. Gi-distract. Kana magbuhat nagmaayo, unya i-distract ta, buhat mo na si Hawa. Kaya nga naman, because the evil will always tempt us to stop doing good. Ug madata ni ana, mawa na ta ni ana, mapalayo ta sa Ginoo. Mo nang ma-distracted ganita, inga dayon pahawa Satanas. Kay di ko magpadaog kanimo. Mao nga maigsuon karong panahona, satol kayo ang existence sa yawa nga usahay dili na ta makabantay. Ako maning gihatag sa mga members sa Oasis of Love nga example. Kaya ang yawa iya magyud kang pakgangon. Kana bitaw karon simba ka karong Domingo ha. Sunod Domingo gani, ang yawa mo balik pagyud kay karon kisa may nag-uol karon. Ang yawa kay napildi man, naabot man ka diri sa simbahan. Pero sunod Domingo giingon, ang yawa mo balik with his
warriors and military and legions. Pugnan yung ka. Inig sunod Domingo gani, bantay. Pugnan ka sa yawa. Karang bitaw, inigmata ni mo ba? Ay, sakit mahutiyan, di na lang kong simba, yawa na. Karang bitaw sunod Domingo, nya human, imbitahon ka kay mga ligog dagat, nya, di lang kong simba, nya imong i-justify, yawa na. Whatever blocks you from going close to the Lord, that is the work of the devil. Mga tanawa na imong tapad, memorize sa iyang naong, wa na gani na sunod Domingo, nayawaan na lang. Munang bantay-bantay. Kay usay sa tungunahuna, we tend to justify nga dili pwede, I am exempted, but deep inside, we are already tempted. Usay kani atong justifications, ang atong reasons, buhat na sa yawa. And so, be vigilant. Be careful, because the work of the devil is so subtle that sometimes we are not aware that we are already tempted. Mao nga kani atong ebanghelyo karon, practical kaayo, reminding us of the existence of the devil in three things, three ways. Number one, evil appears to be good. Number two, evil uses our weaknesses. And number three, evil distracts.